Purihin ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama po natin si Ate Ason Bautista. Yan, ano po? Byuda na po siya at isang senior citizen na kagaya ko. Pareho na po kami senior citizen, ano? Pero hindi po pinag-uusapan yung pagiging senior citizen. Ang pinag-uusapan dito ay tungkol po sa salita ng Diyos. Dumadalaw po ako sa kanya kada Sabado, ano po, upang magbahagi ng salita ng Diyos sa kanya. Ano po? At ang kagandahan po kay Ate Ason, hindi niya po tinatanggihan ang salita ng Diyos. Always welcome ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pinapapasok niya ang Diyos sa kanyang tahanan. Ano po? Kasi po, hindi niya tinatanggihan, hindi kagaya ng iba. Marami pa po silang dahilan, pero ang totoo nun, ayaw nila ng Bible study. Pero siya po, biyaya ng Diyos po yan. Yan po ay isang biyaya na binigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, bilang mga tao, likas po na dumarating ang mga iba't ibang mga problema sa mga tao. Di natin alam kung kailan darating ang problema. Ano po? Kung minsan sa bigat ng problema, anong sabi ng tao? Mas mabuti pang mamatay na lang. Mas pinipili po nila yung magpakamatay kaysa harapin po yung problema. Pero hindi nila alam, ang tanging nakakalutas ng problema ng tao ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya nga, ang itinuro ng ating Panginoong Yesus nung siya po ay nangangaral, basahin po natin sa Biblia. Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung kanyang turo at aral, ganito po ang nakalagay sa Roma 1. Ano po nakalagay dito? Basahin po natin sa 49. 1:12:49. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama nagsugo sa akin ng siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Sa verse 50, alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Ano po, yan. Maliwanag po sa patutuo ng ating Panginoong Yesus yung kanyang aral. Hindi po nagmula sa kanya. Anong sabi niya? Nagmula sa aking Ama. Ang tinutukoy pong Ama ni Jesus, wala pong iba kundi ang Diyos nasa langit. Yung tinatawag na Amang Diyos na nasa langit. Doon sa Lord's Prayer, Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Yung Ama na tinutukoy ni Panginoong Jesucristo, siya po ang nagbigay sa kanya ng utos o aral na kanyang sasabihin sa mga tao. Ngayon, ano po ba ang benepisyo ng aral na sinasabi ni Jesus? Doon sa 50, verse 50, ang sabi niya, ulitin natin, at alam kong ang kanyang utos, utos ng Diyos Ama, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kita niyo po, bibigyan ka pala ng buhay na walang hanggan ng Diyos Ama. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Ano po? Pag sinabi pong buhay na walang hanggang buhay po yun, pero sa piling ng Diyos sa langit. Kasi yung Ama ay nasa langit. Kaya ang tinutukoy pong buhay na walang hanggan ay yung buhay sa langit. Okay, tuloy natin. Kaya ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Nangaral po si Jesus ng 3 taon. At the age of 30, after na mabautismo siya ni Juan Bautista sa Jordan River sa Middle East, nagsimula po siyang mangaral. Ganito po ang kanyang binabanggit sa kanyang ministeryo. Basahin po natin sa Mateo. Ito po.
4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa mga tao noon? Nang magsimula na siyang mangaral dito sa lupa na kilalalagyan natin? Ang sabi niya, ito po ay para sa lahat ng tao, ano po? Bagamat nagsimula siya sa Middle East na nangaral kasi nabautismo siya sa Jordan River. Yung Jordan River naman ay nasa Jordan po sa Middle East, ano po? Makikita nyo po yan sa YouTube. Mapapanood ninyo yung Jordan River kung saan binautismohan si Jesus ni Juan Bautista. Ngayon, marami pong dumadayo doon, ano? Pinagaganda po yung lugar na yon. Ang sabi ni Jesus, para pagarihan ka ng Diyos, anong dapat mong gawin? Talikuran mo ang iyong kasalanan. Yun po ang tinatawag nila pagsisisi o repentance. Pagtalikod sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, halimbawa, ang buhay mo dito sa lupa ay Magdalena. Ano po yung Magdalena? Mababang lipad, yung nagbebenta ng aliw. Oh. Dapat, nung mapakinggan mo salita ng Panginoong Yesus at naniwala ka, tinanggap mo, huwag ka nang magmamagdalena. Talikuran mo yon. Ano po? Yun po ang tinatawag na repentance para pagarihan ka ng Diyos. Kasi, balikan natin yung Lord's Prayer. Dito, meron din po rito. Basahin natin para makita natin, ano? 6:9 ng Mateo. Ito po, nakalagay. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian. O, kita nyo po, kapag binabanggit mo po yung Lord's Prayer na ito, ikaw na tao na bumabanggit dito, Ama namin nasa langit ka, o kinakanta mo man, ay inaanyayahan mo ang pag-aharian ka ng Diyos. Ito po, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian. Ibig sabihin, inaanyayahan mo ang Panginoon Diyos na dumating ang kanyang paghahari sa iyo. Kaya sabi ni Jesus, magsisi kayo talikuran ng inyong kasalanan upang pagharihan kayo ng Diyos. Anong sunod na talata? Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Nasaan ang tao? Nasa lupa. Sinasabi ng tao, Diyos ko, maghari ka na sa akin. Para saan? Para masunod mo ang kalooban ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. Ibig sabihin, pag hindi ka pinagarihan ng Diyos dito sa lupa, hindi ka makakarating sa langit. Kaya yung sinasabi niyang buhay na walang hanggan, na tumutukoy sa kaharian ng langit, hindi mo rin po magagawa yon o hindi mangyayari sa buhay mo. Kaya dapat po, dito pa lang sa lupa, simulan mo na ang pagbabago. Lahat naman ng tao po, ito sinasabi ko sa inyo. Lahat tayong mga tao, meron tayong kanya-kanyang reliyon o pananampalataya. Ngayon, suriin mo ang iyong pananampalataya. Yan ba'y nakasukat sa sulat sa Biblia? O hindi nakalagay sa Biblia yan? Yun po ang mahalaga ron eh. Yung wala sa pananampalataya mo, wala sa Biblia, bitawan mo yon. Bitawan mo. Kasi wala sa utos eh. At yayakapin mo ngayon ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan po nagsisimula ang lahat ng yan? Babasahin natin. Ayan po. Apo po ni Ate Yason. Uy, kung bastos gaaral ka na. Tignan po natin. Sa Roma Makit ka nga dun. 10:17.
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Oh, paano po madidevelop yung pananampalataya mo? Ang sabi ni Apostol Pablo, makinig ka Umayos ka na dito. sa pangangaral about Jesus Christ. Kasi yung aral ni Jesus Christ, mula po sa Diyos sa mayon. Oh, kumbaga dito sa lupa, ito po, pag nag-aalal tayo, yung kongresista, siya po ang representative natin sa gobyerno. Ano po? Yung congressman. Sa ano po yun? Sa eleksyon yun. Pero pagdating po sa spiritual, sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang ating sampalatayanan siya. Oh, ano po? Yun po yung importante sa buhay natin. Huwag po kayong mag-alala, no, kaibigan. May kasabihan tayo, hanggat may buhay, may pag-asa. Oh, kaya kung ano yung pananampalataya mo, yung wala sa Biblia, itapon mo. Hindi po ba nung araw tatandaan ko si Payeng Yabot, tuwing alas 6, itapon ng masama at pulutin ng mabuti. Oh, yung wala sa Biblia na yung pananampalataya mo, sinusunod mo, itapon mo, masama yun. Kasi wala sa Biblia. Tingnan niyo po si Apostol Pablo kung gaano ang kanyang kasidi nung panahon na sinangangaral tungkol po sa kanyang mga kababayan. Meron po siyang testimonya. Ito po, ano, nakalagay? Oh. Sa Roma 10 po. Uno, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dalangin ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. Kita nyo po? Ninanais ng aking puso ang kaligtasan nila. Sa verse 2, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Religious person po ang mga ito. Gusto nila maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Ang problema, sabi ni Pablo, mali ang kanilang pamamaraan. Alam niyo po, parang ganito po yan, yung, anong tawag dito, yung mga tradisyon ng tao. Yung salit-saling sabi mula sa matanda papunta sa mga bata, from generation to generation. Tignan niyo po ang sinabi ni Apostol Pablo. Si Pablo po pa rin ang nagsasalita, ano? Ano ang kanya sinabi? Colosas 2:8. Basahin ko po. Ito. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na hayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Yung reliyon mo, tignan mo, limbawa, wala pong sakitan ng damdamin, walang paninira, walang pananadya. Tayo po ay nagba-Bible study lang. Ipinapahayag po natin kung ano po yung katotohanan nakasulat sa Biblia. Ano po? Halimbawa, nagro-rosaryo ka tuwing alas 6. Meron po ba nakalagay sa Biblia magrosaryo ka? Wala. Yun ang ibig sabihin. Huwag ka na magrosaryo, bitawan mo yon. Pero huwag kang lilipat ng reliyon kung ayaw mo lumipat. Halimbawa, Katoliko ka. Halimbawa lang po nagro-rosaryo ka tuwing alas 6 ng gabi. Kasi ganun po kami nung araw. Yun ang kinalakihan namin. Kasi po, napakatapat po namin sa pagro-rosaryo. Actually, noon, marunong po ako. Ngayon, nakakalimutan ko na kasi nag-aaral pa ako ng high school. Mga first year, second year.
Ilang taon na po ako ngayon? 62. Matagal na. Hindi ko na po kabisado yung iba. Pero kahit paano, meron pa rin ako nare-recall na mga pagro-rosaryo noon. Ngayon, wala sa Biblia. Tradisyon lang po yan, ayon sa kasaysayan. Bitawan mo. Manalangin ka na lang ng bukod. Pero manalangin kaya sa Diyos lamang. Huwag kang manalangin sa mga pangalan ng mga santo, santa o mga anghel. Kasi tinuro din po ni Jesus ang tamang panalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Tinuruan na po tayo ng Panginoong Yesus. Bakit kailangan mo pang baguhin? Ano po? Sige po, balikan natin. Yung ama namin, tignan po natin. Ano po nakalagay? Total, nag-aaral naman po tayo, Ganito po, Simulan ko po sa 7. Mateo 6:7. Sa panalangin ninyo, huwag ninyong, ito po, ulitin natin, Mateo 6:7. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa aba ng kanilang sinasabi. Hindi po ba kapag nagro-rosaryo ka, hanggat hindi mo matapos yung butil-butil, hindi ka titigil. Ang haba po ng palitan lang ng salita yon. Anong sabi po ng Panginoong Yesus? Walang kabuluhan. Bagamat wala po nakalagay na rosaryo, pero tignan mo, hindi po ba napakahabang panalangin yon? Kung ilan yung beads ng rosaryo, lahat yun. Paulit-ulit na lang. Pwede mo naman sabihin, Diyos ko, tulungan mo po ako, yung problema ko, nang malunasan po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kesa naman, Ginoong Maria, napupuno ka ng disgrasya, grasya. Tapos sasagot na yung iba. Hindi po ba ganun yan? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya sabi ni Jesus, may babala. Sa panalangin ninyo, huwag kayong, ano po yung salitang huwag? Pahutos. Sinong naghuhutos? Ang Panginoong Yesukristo. Kaya yung tradisyon, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ayon kay Kristo. Hindi po sinasangayunan ng ating Panginoong Yesus yon. Bakit? Siya po ang tagapagsalita ng Diyos para sa mga tao tungkol sa kanilang kaligtasan. Pag sinabi po ng Panginoong Yesus, wag ka na magpumilit kasi lalabas, anti-Kristo ka. Nilalabanan mo na si Yesus sa iyong pag-uugali, sa iyong ginagawa. Kaya na sabi ni Pablo, itong mga kababayan kong taga-Israel, gusto nilang maging kalugod-lugod sa Diyos. Anong nangyari? Anong sabi ni Pablo? Hindi sa tamang paraan. Si Pablo po, apostol ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po? Kaya po yung Bible study, ang dinudulot sa tao ay upang ayusin po ang pananampalataya ng tao. Ano po? Kagaya ko, kami noon talagang tuwing alas 6 po, nagro-rosaryo kami. Ano man ang ginagawa namin, huminto kami. Lahat kami nakaluhod po sa harapan ng altar, sa harap ng mga rebulto. Hanggang matapos po yung pagro-rosaryo namin. Doon pa lang namin itutuloy yung ginagawa namin. Kita nyo po? Hindi po ba mabuti yung ginagawa namin? Sa tingin namin mabuti kasi wala kaming alam noon. Pero nung natutunan na po namin ang sulat sa Biblia,
doon namin nakita na yung ginagawa pala namin yun ay wala pong kabuluhan. Kasi po, wala namang inihutos ang Panginoong Yesus na magrosaryo kayo. Tandaan niyo po, ang pakikinggan po natin sa ating buhay pananampalataya ay walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo. Basahin ko po ang sinabi ng Diyos mismo. Ano po? Ganito po nakalagay naman sa Mateo 17. Ano po? Sa una, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila yung umakyat sa matahas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at maningning at nagningning sa kaputihan ang kanyang damit. Ayun po, sa bundok na matahas ang nakalagay po. Ang title nito, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Okay. Ito po, 3. Tuloy natin sa 3. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto ninyong magtayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Sa verse 5, at habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Maliwanag po, ang sabi ng Panginoon Diyos, nagsalita. Tinig lang po yung naririnig nila. Anong utos ng Panginoon Diyos? Sa Diyos po yung tinig na yon, nasa langit. Ito ang minamahal kong anak, ang tinutukoy niya po si Jesus, na kasama nila sa bundok. Si Jesus, si Pedro, Juan at Santiago. Sila lang 4. Anong sabi ng Diyos? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig po nung 3 na nagsasalita ang Diyos sa langit. Nantakpan sila ng ulap. Ngayon, anong sabi ng Diyos? Siya ang inyong pakinggan. Kapag tunay kang alagad ng Diyos, makikinig ka lang kay Jesus. Wala nang iba. Kasi ang salita ni Jesus, ang aral ni Jesus, siya mismo inamin niya eh. Hindi galing sa akin yan. Doon po sa 1:12:49-50, lahat ng kanyang salita ay galing sa Diyos. At ang dinudulot ito sa buhay ng tao, kapag ito ay tinatanggap, sinasampalatayanan, buhay na walang hanggan. Kita niyo po? Tanggapin mo lang ang aral ni Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kailan mo makakamit ang buhay na walang hanggan na yan? Ngayon ba? Bukas? Makalawa? Hindi po. May tamang panahon po. Ito, yung assurance na sinabi ng Panginoong Yesukristo sa 1:11. Tingnan po natin sa 25. Ano pong sabi ng ating Panginoong Yesus sa salita niya? 1:11:25. Ito po. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kapag pala sumampalataya tayo sa kanya, kay Jesus, sabi ni Jesus, sa akin, magkakaroon ka ng buhay. Pag namatay ka, literal, halimbawa, namatay po ako, di maiwan yung katawan kong lupa, yun ang binuburol, nilalamayan. At 3 araw, inililibing. Pero right away, nung mamatay po ako, halimbawa, nagsasalita ako ngayon sa inyo, at bigla akong bumagsak
namatay ako. Yung buhay nasa loob ko, right away, sa isang kisap mata, tsyung, nandun na po sa piling ng Panginoong Yesukristo. At itong katawan ko lupa, may iwan dito hanggang ililibing sa sementeryo. Then, pagdating ko po doon, ang sabi ni Jesus, muli kang mabubuhay. Doon po, may buhay na po ako ron. Pero, hindi ko na po dala yung katawan ko. Spiritually, alive po ako sa kabilang buhay. Doon na po sa paraiso. Ano po? Yun ang sinasabi ni Jesus. Ulitin natin. Kaya lagi ko pong tinuturo, lalo na yung may sakit sa nabi ko, huwag po kayong matakot kasi talagang mamamatay naman talaga tayo. Kanya lang, una-una lang, ang tawag ng kamatayan. Ano po? Merong mas bata, merong mas matanda. Kaya kung tignan nyo yung simenteryo, iba-iba ang laki ng mga nicho. May nichong maiksi, may nichong mahaba. Ano po? Yan. Ulitin natin. Sa 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yung ibig ko po sabihin kanina, instant, syung, buhay na po ako noon. Pero yung buhay ko dito sa lupa, iniwanan ko na po. Nasa spiritual world na po ako sa piling ng Panginoong Yesukristo. Yan. Tuloy, pangalawa. Dito po sa 26 naman, ang nakalagay ito naman. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. O kita nyo po, meron palang hindi mamamatay. Ang hindi po mamamatay na sinabi ni Jesus, yun dadatnan niya rito sa babaw ng mundo. Pag dumating si Jesus, yung tinatawag nilang ikalawang pagparito niya, ibig sabihin, kung may ikalawa, mayroong una. Kailan yung una? Noong ipinanganak po si Jesus dito sa mundo. Ipinanganak po ni Maria. Na hindi po nagkaroon ng kaugnayan sa lalaki. Ano po? Kaya tinatawag po siyang virgin birth. Pero hindi po nananatiling virgin si Maria. Kasi after nang may panganak si Jesus, nagkaroon po sila ng anak ni Jose na kanya napangasawa naman. Kaya hindi nananatiling biren si Maria. Biren siya nung hindi pa siya nagalaw ng lalaki. Eh kahit naman sino pong lalaki, babae dito eh. Hanggat hindi nagagalaw ang babae, ibig sabihin wala pa pong kaugnayan sa lalaki, eh nananatiling virgin yan. O limbawa, ganito. Yung babae bata pa lang nagbibisikleta. Ayon po sa medical proof na kapag yung babae mahilig sa bike, talagang nasisira po yung hymen. Yung hymen na yun nasisira lamang kapag yung babae, lalaki, nagkakaroon po sila ng anemon. Yun ang katibayan na siya po ay dalaga. Sa Muslim, ganun po. Pag yung Muslim na lalaki nakapag-asawa ng Muslim na babae, at kapag sa kanilang anemon, hindi po dinugo si babae, pinapatay po nila yung babaeng yun. Kasi sa kanila, yung pagiging dalaga ay napakahalaga. Yan ang nangyari kay Maria at Jose. Kaya sabi ni Jose, iiwalayin ko na lang ito. Kasi po, buntis na. Kaya sabi ng anghel sa kanya, natulog si Jose, o Jose, huwag kang magatubili pakasalan si Maria, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay mula sa Espiritu Santo. Nang pinaunawaan po siya sa pamamagitan ng panaginip, pinakasalan din po si Maria. Kaya nagkaroon po sila ng anak. Pero, nung hindi pa sila nag-aanimong dalawa, ay nagdalang tao po si Maria at ang pangalan ay Jesus. Dahil kagustuhan na sana wag nang mapahamak si Maria, ang gagawin ni Jose, iiwalayan niya ng lihim. Para wala na lang makahalam. Ano po?
Kasi sa kanila talaga, pag hindi ka birhen, yung lalaki po sisigaw. Ipakikita niya sa madla na yung kanya na pangasawa, hindi na po birhen. Yung mga tao doon, sila po yung uusga kay babae, papatayin po siya sa pamamagitan ng bato, stoning. Ganun po ang udyo noon. Bakit tayo napunta ron? Ano po? Okay, balik tayo. Kay Jesus, yun po ang ating kaligtasan. Tandaan po natin, ano man ang iyong reliyon na kinabibilangang kaibigan, wala po personal. Ginawa ko lang po halimbawa yung Roman Catholic, yung pagrosaryo kay Maria. Wala naman pong inutos si Jesus na magrosaryo. Ito po ang utos niya. Binasa natin, Ama namin nasa langit ka. Yun po yung right pattern ng panalangin. Sundin mo lang yun, gayahin mo. Huwag mo nang inuulit-ulit ng Ama namin, Ama namin, Ama namin. Hindi. Pattern po ng panalangin yun. Pattern. Naintindihan niyo po ba? Yung sastre, may pattern bago siya magtahi ng polo o pantalon. Yun naman, pattern ng ating panalangin. Tandaan niyo po yan. Ngayon, tinuruan po tayo ng Panginoong Yesukristo pagdating po sa prayer. Sa 16 ng 1:23, meron po siyang itinuro na gaya nito. Tingnan lang po natin, ito, 23. Sa second paragraph, pakatandaan ninyo, anumang ingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Anong sabi ni Jesus? Anuman ang hiingin ng tao sa kanyang Ama sa aking pangalan. Ibig sabihin, kapag mananalangin ka sa Diyos, ang ginagamit mong pangalan, ang pangalan ni Jesus. Ganito po, kasimple. Halimbawa, may sakit ka. Panginoon Diyos, ako po ay may sakit na maluba. Babanggitin mo yung sakit mo. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yun po ang right. Yun po ang tamang panalangin. Yun po yung tamang panalangin. Gamitin nyo ang pangalan ko, ang sabi ni Jesus. Nangyayari kasi ngayon, tatawag ka sa mga pangalan ng mga santo at santa. Yung mga tao na yon, sabihin na natin na buhay silang maka-Diyos. Godly. Pero hindi naman po sila sinabing gamitin nyo po sila. Especially, lalo na kung patay na sila. Halimbawa, kilala po ba kayo ng mga patay na yon? Totoo bang kilala nyo naman sila? Kaya nga po pinagbabawal yung ganyang uri ng panalangin. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong susunod sa tradisyon ng mga tao. Ito'y tradisyon ng kamunduhan. Sabi ni Apostol Pablo, Colosas 2:8. Sabi ng Diyos, makinig kayo sa aking anak. O Diyos na po nag-uutos na makinig ka sa iyong anak. Pagkatapos ayaw mo pa pakinggan si Jesus, lalabas na ang mga tao ay anti-Christ po sila, antikristo. Ibig sabihin po ng antikristo, laban ka kay Kristo. At ang mga laban kay Kristo, ang sabi ni Kristo, Lucas, basahin po natin. 19:27. Yung mga lumalabang kay Jesus, anti-Christ. Ito po sinabi ni Jesus sa kanyang panahon. 19:27 ng Lucas. Ito po. Tungkol naman sa mga kahaway kong ayaw na ako'y magari sa kanila. Kahaway ang tawag ni Jesus. Kanino? Sa mga taong ayaw akong magari sa kanila. Ibig sabihin, ayaw mong tanggapin yung aral ni Jesus. Kumukontra ka ng kumukontra.
Tuloy. Ano po sabi niya? Dalhin ninyo sila rito, patayin sa harap ko. Oh. Ang judgment po sa kanila, o ang atol sa kanila, kamatayan. Si Jesus hindi po gumagamit ng itak, ng barel, o anumang bagay para patayin ng tao. Baka mag-isip po yung malikot ninyong utak. Kasi sabi ni Jesus, dalhin nyo sila rito at patayin sa harap ko. Ito po yung kamatayan na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa Biblia rin po yun. Dito po sa libro ng pahayag naman, ang babasahin natin. 21:8. Ito po. Pahayag 21:8. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Yun po. Ang kamatayan na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo sa tao na ayaw tanggapin yung aral ng Panginoong Jesucristo mismo. Kaya ang tawag doon, Antikristo. Laban kay Kristo. Sabi ko nga po, huwag kayong lumipat ng reliyon kung ayaw ninyong lumipat. Manatili kayo dyan sa inyong reliyon. Pero yung ginagawa po nila na hindi po sinasangayunan ng Biblia, bitawan mo. Kagaya ko po, binitawag ko na po yung pagrosaryo. Kasi nga po, hindi po iniutos ni Jesus ang magrosaryo. At ayon po sa Roman Catholic Church, ang pagrosaryo ay tradisyon. Tapos na po yung Biblia. Tapos na po yung kasulatan. Kailan lang po iniutos niyan? Hindi ako magkamali, 1500s lang yata. Kasi may nabasa ako, kailan lang daw inano yan, ano? Oh. Eh di ibig sabihin, tradisyon talaga. Yung salit-saling sabi. Oh. Kami po, dahil wala kaming alam, pag sinabi ng aming mga matatanda noon, aba, hindi ka susunod dahil magagalit sila. Kaya kung anong ginagawa nila, kinokopya namin. Oh. Nagro-rosaryo sila. Sa kanila kami natuto. Nagnonobena pa po kami, yung prosesyon. Kapag tuwing Mayo, sa mga barangay, may dala po kaming mga kandila o nagbubuhat po kami ng mga santo na gawa sa mga kahoy o bato, skayola. O, talagang napaka-religyoso po namin. Kasi nga po, yung mga magulang namin, ninuno namin, ganun sila. Pero nang matutunan ko po ang Biblia, mali pala yung ginagawa namin. Unang-una, yung patay hindi nakikibuyan. At ang isa pa, wala naman pong santo, santa na nasa langit. Oh, hindi kayo makapaniwala. Mismo si Jesus Christ nagsabi. Oh, tandaan nyo, sabi ng Diyos, makinig ka kay Jesus sa aking anak. O tingnan nga natin ang salita ng Panginoong Jesus kung may tao na sa langit. Sa 1:13, ganito po naman ang nakalagay. Ano po? 13. Wala pang sino mang umakyat sa langit. O kita nyo po, wala pa. Wala pa sino man. Ibig sabihin, lahat ng nabubuhay sa mundong ito, wala pang umakyat sa langit. Kahit yung mga nabuhay ng mga santo-santa na tinatawag, wala pa po sila sa langit. Oh, sinong may sabi? Ang Panginoong Jesucristo
mismo. O, tuloy lang po natin ang basa. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Sino po yung bumaba sa langit? Ang Panginoong Jesucristo nang isugo ng kanyang ama para dalhin po ang pananampalataya sa tao. Kailan yon? Nang ipinanganak po ni Maria na tinawag na Jesus. Yun ang first coming. Anong tawag naman doon? Merry Christmas! Oh, Merry Christmas, kaibigan, ano? Ngayon pa lang, binabati na kita, maligayang Pasko. Ibig sabihin, maligayang pagsilang ni Jesus. Ganon po yun, ano? Pero nariyati na lang, pag Merry Christmas, pahingi na regalo. Yan ang naging kostumbre naman ng tao. Actually, ang Diyos ang una nagbigay ng regalo. Sinong regalong binigay niya? Si Jesus, our Lord and Savior, and the coming King. Jesus is coming soon. Tuloy natin. So, maliwanag, narinig niyo po, ano? Walang umakyat. Sino man? Sabi ni Jesus, kundi yung bumaba. Sinong bumaba? Siya. Kaya siya lamang ang pwedeng umakyat. Ngayon, sasabihin mo, yung mga santo-santa nasa langit. Sino paniniwalaan mo? Si Jesus o yung mga? Bahala ka na. Kung sino man yung nagsasabing nasa langit ng mga santo. Kasi kung misa sa Facebook, happy birthday, tatay, happy birthday, nanay, sa langit. Aba, buti pa sila, alam nila yung tatay, nanay nila nasa langit. Di po ba? Pero sabi ni Jesus, walang umakyat sa langit, kundi yung bumaba sa langit. Talata pa. Baliktarin lang natin yung 3:13. 13:3 naman. Ano naman ang nakalagay doon? Sabi ng Panginoong Jesucristo, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Saan bumalik si Jesus? Sa Diyos. Yan po yung katibayan. Walang umakyat pong tao sa langit. Yung paraiso po, ibang, yung sinabi ko, pag namatay ka, sa isang kisap mata, yung buhay mo, nasa paraiso, kapiling ni Jesus. Hindi pa po yung kaharian ng Diyos sa langit yun. Ano po? Hindi pa yon. Nandun ka po sa spiritual world na kung saan maghihintay ka pa ng 1,000 taon, then at saka kalilipat sa langit. Doon sa piling ng Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Pero doon sa paraiso po, masaya na po ang buhay doon. Ano po? Yan. Para naintindihan nyo lang po, ano? Maliwanag. Panguli. Totoo nga ba umakyat si Jesus sa langit? Baka sabihin nyo, nakita mo ba? Kasi yung mga pilosopo, lalo na yung mga reliyon na mga atheist, di totoo yan. To see is to believe sila. Kung hindi nila nakikita, hindi sila naniniwala. Hindi po pichon. Kaya yung pananampalataya, hindi mo siya nakita pero naniniwala ka kay Jesus. Ito po, ang panguli. Dito po sa Gawa 1:9. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, natakpan siya ng hulap. Yes, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. 11, sabi nila, kayo mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit. Kita niyo po, umakyat sa langit. Ay babalik na gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Yung second coming, mula sa langit, bababa si Jesus. Sabi ng anghel, yung nakita ninyong pag-akyat, ganyan din makikita ninyo pag
babalik niya. Wala pong umakyat talaga, kundi siya. Ngayon, ba't ka tumatawag sa mga santo? Hindi naman po sila parte ng kaligtasan mo. Ang nagsasabi ng kaligtasan ay ang Panginoong Yesu-Kristo. Dagdag ko lang po, baka hindi kayo naniniwala na sinabi ni Jesus na siya yung tagapagligtas. Ano po? Para wag lang pong maano yung isip ninyo. Dito po sa 26, tingnan natin sa 18 ng Gawa. Ito. Yung panahon na nagtagpo sila ni Apostol Pablo, ano? Sa 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ang binasa ko po, Gawa 26, 17, 18. Yung pananampalataya mo kay Jesus, yun po ang parahan ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi mismo ng Panginoong Yesu-Kristo. Yan anong pangako? At makakasama mo na yung mga ginawang banal ng Diyos. Ang Diyos po ang bumabanal, hindi yung tao. Paano sila naging banal? Nabuhay po sila sa salita ng Diyos dito sa lupa. 1:17-17. Ang salita mo ay banal. No. Yan po ang biblical teaching ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo po sa amin sa oras pong ito. Kasama ko po si Ate Yason. Nandito po kami sa kanyang tahanan, dito po sa Paraiso Street, Corner Lacson, Tondo, Manila. Ano po? Kaibigan, i-share mo naman ito. At ikaw naman nasiran, i-share mo na din. Ikaw naman ay nabutan na sharing, i-share mo rin. Malay mo, makatulong po kayo sa inyong kapwa. Sa pamamagitan ng panonood ng aking munting video. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. God is good. All the time. God is good. Yeah.